Dito sa Pitmasters, first time ko din sumali dito sa this 2026 na labanan. Eh, napakahirap palang lumaban dito sa Manila kasi nga lahat quality ang manok. Gwapo na. Parang tayo lang ang gwapo na matikas, magagaling pa ang manok. Coincidence, eh? So, hindi pa 2017 nag-start. Doon nag-start ang Pitmasters Cup. 2026, first time sumali. Champion ba? Much of yung laban namin talaga MBC. Apo. Umabot na rin kami sa finals noon sa Santa Cruz. And dito sa Manila Arena. Pero kulang yung bit-bit namin na swerte. Siguro yung regular lang na paghahanda, pero nandun kasi yung passion mo tsaka pagmamahal mo dun sa magmamanok. So, gusto mong mag-champion talaga. Maging seryoso ka sa pagmamanok. Pataas ng pataas ang pagpili mo ng manok, yung quality na sinasabi. Kailangan pataas ng pataas, hindi pa baba. Naman salungat kami ni Sir GM. Maganda ang swerte, mas mataas ang swerte pag hindi mo inaalala gaano yung pera. Hindi ka naman kasi sasabak sa pitmaster kung hindi quality yung manok mo. No? Pag lumaban ng ganyang kapigat, yung usual na dapat na culture, sipag at tiyaga. Hindi ko alam kung sino yung kasi ang dami kong nakitang mga binabae. Ang gaganda pa ng mga binabae. Magdala akong pula, magdala akong white. Mas marami pa yung patukan natin sa ilalaban. Para sa akin, hindi bisyo, parang passion. Tapos, para yung makaipon ka ng kaibigan, nakakapunta ka sa iba-ibang lugar, nagkakaroon ka ng kaibigan. Nandun yung may kaibigan kang mayor, may kaibigan kang attorney, may katulad din attorney ngayon, na-meet namin. May kaibigan kang mga negosyante, sa katulad kong probinsyano. Magandang araw sa lahat ng subscribers, listeners, viewers, followers ng Larga Na Podcast. Welcome po sa episode 34. Ang episode natin ngayon, kasama natin ang mga nagtagumpay sa nakaraang 2026 Pitmasters Cup 11 event. Welcome natin. Kasama natin presidente ng GAP Albay dahil taga Bicol ang isa sa mga champions. Ang aking co-host ngayon, ang presidente ng GAP Cam Sur, GAP Albay, GAP Cam Norte, GAP Masbate, buong Bicol na. Press Mike Vasquez. Press Mike, bati ka muna bago natin pakilala ang mga nanalo sa Pitmasters Cup. Ayan, good morning po sa lahat ng nanonood. And siyempre, congratulations sa isang Bicolanong Oragon. GM Preno. Ay, inunahan mo na, Pres. Congrats muna. Para magtuloy-tuloy. Pakilala na natin. Pakilala na natin. Ikaw na, Pres. Pinapakilala ko po ang isang Bicolanong Oragon, GM Preno ng Kamaligalbay. Good morning, Salamat. Bati ko muna, Sir JM. Sa lahat ng mga nanonood ng Larga Na, magandang umaga sa inyong lahat. Talagang ngiting tagumpay, no, Pres? Ngiting tagumpay. Relax na relax. At naman, ang grupo naman ng Tarlac at Quezon. Ang Blue Hub Group, kasama natin si Attorney Bello at saka si Ma'am Elsa Amurao na partners rin ni Mayor Anthony Lim na nag-champion rin sa nakaraang Pitmasters Cup. Sir, Ma'am, bati po kayo. Sa lahat po ng nanonood ng Larga Na, good morning po sa inyong lahat, mga kapitmaster. Yan. Sir, Attorney, bati po kayo. Sa lahat ng nanonood sa Larga, magandang umaga sa lahat. So, anong pakiramdam, no? Tingin mo, Press Mike, ikaw sumali rin, no? Sumali rin po. Sa nakaraang Pitmasters Cup. Oo. Anong kwento mo sa experience mo this year? Walang pagbabago yung sikip ng labanan. Mula nung umpisa ng Pitmaster hanggang ngayon yung pressure ng labanan, hindi nawawala. Yung tipong akala mo magaang na, pinaghandaan mo na ng pinakamabigat mo ng manok. Tapos pagdating ng labanan, ito hindi ka nakakasiguro. Masasabi ko lang, iba talaga Pitmaster hanggang ngayon. Walang kupas pagdating sa labanan. Talagang kailangan magaling yung manok mo. Kailangan pagdating mo may dala ka ng swerte. Yun ang mahirap, ano? Pag wala kang dalang swerte, wala talaga. Kahit anong galing ng manok mo eh. Yung galing, andyan. Yung quality ng mga manok. Nandyan na. Lahat pero yung ginawa swerte, yun ang pinakamahirap. Hirap hanapin. Sobra.
Isang Bicolano lang katabi ko ang may swerte yatang dala-dala ngayon eh. Unahin na natin yung binanggit mong swerte, no? Unahin na natin si Sir JM. Sir JM, can you give us a little background sa sarili mo? Talagang taga-Albay kayo originally? No, actually, I'm from Sultan Kudarat, Mindanao. Okay. So, nakapangasawa ako sa taga-Kamalig, Albay. Napikot. And then there, nakita ko madaming mga and nakijoin din ako sa kanila. So, maganda yung samahan nila. And paunti-unti, dahil nga originally, OFW ako. So, na-excite ako pagdating ko noong 2017 dito sa Pilipinas. Then, kasi sa abroad, nung pagsimula nung Pitmaster, I think, before, hanggang sa YouTube lang kami nanonood eh. So, pagdating ko dito sa Pilipinas rather, na-excite ako na talagang magsama. Pero, nag-settle muna tayo sa hanap buhay. So, hindi naman po pwede na kailangan may hanap buhay. So, nag-join tayo sa mga circuits, sa mga association, para makilala din. And madami tayong nakilala din dito sa Manila na mga prominent na mga nagsasabaw. Like si Boss PA. So, nasama ako sa kanya sa mga labanan sa Cebu, gano'n, sa mga derby. And may mga solo din ako ng mga laban. Yan. And it comes na dito sa Pitmasters, first time ko din sumali dito sa this 2026 na labanan. Napakahirap palang lumaban dito sa Manila kasi nga lahat quality ang manok. Gwapo na, Parang tayo lang. matikas, magagaling pa ang manok. So, hindi po pwede yung pasali-sali lang. Kailangan may handa talaga. At saka, magaling ang manok. May swerte. Binanggit ni Sir JM Press Mic na 2017 siya nagsimula. Yes po. Coincidentally, that was the first year kung kailan nagkaroon ng first Pitmasters Cup Pitmaster, sa Resorts World pa that time. So, 9th edition na po to. We're on our 9th year already ng Pitmasters Cup. So, what a coincidence, no? 2017 nag-start. Doon nag-start ang Pitmasters Cup. 2026, first time sumali. Yun pa. Nasiguro ko yun, may chamba. Ako lahat na yata ng event ng Pitmaster Cup sinalihan. Loyalista ka, no, Pres? Ganun Hanggang uling talaga, elimination, sinasalihan ko, langangarap pa rin eh. Nakakuha ka naman ng maraming championships na. Oo, siguro. Elusive lang itong Pitmasters Cup. Eh, no? Yes po. No. Maraming event naman yung Pitmaster na talaga ng pag-championan natin. Oh, yes. Matira-matibay, di ba? Matirang matibay, naka-apat din ako dyan. Ano na rin ako, local edition. Oh, yes. Tapos yung mga Battle of the Big Boys, mga dati, ano pang bang event yun, pag-championan din. Dito naman tayo sa bisita natin na champions din. Attorney Bello, can you give us a background about yourself, your educational background, saan po kayo nag-law school, and what field of law you practice? Yeah. Well, I'm a graduate of Ateneo Law. And I am essentially a litigator. So, litigators, ito yung nag-a-appeal sa korte. At present, I have my own law office now. It is Bello, Valdez, and Isguera. We have our office here in Ortigas. And as far as chickens are concerned, coincidentally, I went back to chickens in 2017 also. Yeah. Okay. Swerte pa rin 2017. 2017. And in fact, dyan din kami nag-umpisa ni Elsa na mag-team sa chickens kasi yung father niya mahilig din sa chickens. So, and this is also my first time to compete sa Pitmaster. Oh, so Maybe coincidence of coincidences. Ang galing, ha? Kaya wag matakot yung mga first timer. Ito na, may patunay. May patunay.
But you've been joining the Manila Arena events recently, the past year maybe, no, attorney? Parang sunod-sunod ang sali niya. Yes, kasi naglalaro naman kami sa sa MBC. Apo, yeah. So sa Estadan. So naglalaro kami. In fact, scheduled kami for the semis ng 21. MBC late born. Apo. Late born. Na way back, much of yung laban namin talaga MBC. Apo. Mabot na rin kami sa finals noon sa Santa Cruz. Mhm. And dito sa Manila Arena. Pero Yes. kulang yung bit-bit namin na swerte. Buti na lang itong nakaraang Pitmasters Cup, maraming baon. May baon. No. Si Ma'am Elsa naman, ma'am, what's your participation sa partnership niyo with Attorney Bello regarding sa sport naman po natin? Ako yung nagpo-point. Grabe. Talaga. Sige, ito maganda story, press mic. Oo. Diba? Ako yung naghahanda niya. Ako yung nagbibit-bit ng manok hanggang Manila Arena. Wow. From Tarlac, from Concepcion. Yes, from Concepcion. Conditioning kayo rin po? Or hindi masyado? Kami na, may assistant, tulong din kami. Kasi wala talaga kaming handler. Kami lang dalawa ni attorney ang nakatutok. Grabe, iba to. Pinaster nyo, Maganda. Oo. We'll go more into that later, no, ma'am, para kasi yan ang paboritong topic ng mga listeners, viewers natin. Yung pagdetalye ng pointing, pagdetalye ng conditioning, selection, babalikan po namin kayo, no? Anong pakiramdam, press mic, that the Pitmasters crown is now as a region ninyo? Sa Region 5. Siyempre po, number 1 bilang isang GAP president, siyempre very proud. And then, isang kaibigan ko din na mag-champion. Siyempre, pagkatapos pala ng champion niya, Boss Mike, kaibigan natin yung nag-champion. Sarap lang. Daming kaibigan tumatawag, although di naman ako nag-champion. Pero siyempre, galing ng manok ni GM na. Siyempre, proud din po ako. Siyempre, dati na may isa kang kaibigan na from Bicol na talagang first time Pitmaster Cup na may Bicol eh. Etong Pitmasters Cup, paano nyo natulungan si Sir JM sa kanyang quest dito sa I think yung handlers niya parang associated rin sa inyo, no? In a way, no? May handler talaga si Idol. Pero, kumbaga mga tropa na rin talaga. Parang sama-sama. Grupo-grupo nakita ko sila. Magkakasama. Madalas kami magtanong-tanungan ng manok namin eh. Ano ba ngayon ang mga linyadang maganda natin? Kasi may panahon na malas na linyada. Oo. Pero di swerte kahit ano. Ito kasi si Idol natin GM, malikot din to pagdating sa blood. Hindi rin siya kontento na may yung manok niya, yun lang eh. Naghahanap talaga siya ng gumagastos talaga to sa manok. Ang nanotice ko sa mga manok ni Sir GM, uniforme. Uniform. Gwapo, magaling sa taas. Pag sumabay ka, Patay ka. may kalalagyan ka eh. Usually, ang laban niya talagang angat. Oo, ganun Oo. eh. So, More on sa mga laban kwento nyo niya. sa amin, Sir JM, yung the bloodlines that you used, especially the 5 that you used dito sa Grand Finals po ng Pitmasters Cup. Actually, lahat ng mga manok na yun is may sweater's blood. Kaya makita mo sa Rueda, hindi naman sa pagmayabang, pero gwapo talaga. Opo. Kasi ang pananaw ko doon, minsan lang makatapak sa Rueda ng arena, kailangan gwapo na, magaling pa. So, nagkataon lang na may swerte din kasi lahat naman gwapong-gwapo ang mga manok. Lalo ina-idolize ko talaga dyan sa Manila Arena na pagmamanok is si Boss Eric. Na-inspired talaga ako sa kanya. Bakit ang ganda-ganda ng manok ang niya? ganda ng manok. Uniforme rin eh. Uniforme. Gwapo talaga ang manok niya. Wala akong masabi. Kaya every time nakikita akong manok niya, paano ba ako makapag-scout ng ganyan na manok? Kasi yung mga manok na ginamit ko is lahat yun bili. Okay. Mostly to my friend na handler na ginamit is si Efren Ortega tapos si Elson Ortega. So, yun, ginagamit din ni Mos. Yung handler natin. So, ang galing nilang mamili ng manok. So, every time pinapa-scout ko sila, yun, nakapagbili kami ng at least 15 ata na gano'n na manok na klase. Pero iba-ibang farm. So, 15 ang pool ninyo for this Yes. 11 event, no? Yes. And then that time is nag-select din kami dun sa farm na yon. And then yun, napili ko nga yung 11. Nahuli itong mga ginamit ko sa 5 is 4 and a half years old.
4.5 yung mga. Yes. 4.5 years old. Pag tinignan mo sila, Batang-bata. Ang bata. mukhang bata. Batang-bata. Hindi, pero pag pumalo sila, alam mong magulang. Yes, magulang. Diba? Ito kasing handler namin tama yung sinabi mo, di baling matalo, basta gwapo yung Basta manok. Kasi sabi nga nila, boss, pangit na Natalo ngayon, na pangit na ngayong pumapasok sa Rueda, pangit pa ang manok. Lalo na- Dapat po naman. Lalo na si Efren, yung handler namin, yung handler gapper namin, yung gano'n ng katwiran niya. Di baling talo, basta pogi yung manok. Swerte din. Press mic, pag ano naman daw lahat ng tao, basta panalo, gumagwapo Kahit Gumagwapo, diba? Kahit anong gawin mo Parang basta ngayon, panalo wala ka. na yata may magpa-picture dito lagi. At saka ngayon, lalo ngayon, may ganun laban. Nakakahiya na gumamit ng pangit na manok. Kailangan gwapo parati at magaling. 4.5 So, that's a revelation for us. Dahil, kung nandun ka nga at makita mo, hindi mo akalain na gano'n ang edad no? Talagang kasi nga, ang climate sa, I think, because yung farm is sa Batangas, malamig yung Fresco. yung klima. Compared sa Albay sa amin, is mainit. Kahit 4 years old sila, yung paa is malambot pa kahit 4, 5 years old. And then yung mukha nila is manipis. Yes. And yung feathering nila, Ganda. maganda, Yung feathering. presko. So, dito na sila hinanda po sa Batangas. Dito na sa Batangas. So, yun, mahirap din kasi mag-adjust from hot weather to cold weather. So, mas maganda ata from cold to hot. Yun sabi lang sa akin, pero nakikita ko naman yung galaw ng manok. Medyo okay naman. Yes. Speak of galaw ng manok, kay Ma'am Elsa tayo. Dahil tingin natin, ito siguro ang eksperto pagdating sa ganyan. Ma'am Elsa, can you share with us, with the viewers, anong ginawa niyong sikreto dito sa pag-select ninyo, pag-condition, and pag-point na mga ginamit nyo nung the whole Pitmasters Cup? Siguro yung regular lang na paghahanda, pero nandun kasi yung passion mo tsaka pagmamahal mo dun sa mga manok. So, kailangan silang may point mo ng maayos. Kaya siguro naswertehan namin. Paano ba ginagawa yun, Ma'am Elsa? Attorney, di ba? Maganda. Share nyo naman ng konti. Kung pwede lang, kung okay lang sa inyo. Para naman yung makopya namin ni Pressman. Makopya namin, 7 years na ako. Para sa susunod na, 9 years? 7 years ka. 9 years ka. 9 years, no? Oo, 9 years ka. So, baka sakaling meron tayong makuha, ma-pick up Let me add lang dun sa Apa, sabi sige ni, po. Ni Elsa. Dun sa selection kasi, yun napunta sa akin. Actually, yun sa selection. And very ironic because I am an off-color man. Ang panglaban ko talaga na pang mga dawn, gold, white, black. But I have one line na talagang inumpisahan ko na sweater. So, ito yung mga double nose ko. So, nag-umpisa yan ng cross ng 5K o kaya Golden Boy with may kargang Gilmore. Pero, merong a tinge of gull yung double nose ko. And then, nag-upgrade ako. Binangga ko na siya sa Raptor. So, gumapo. And then, since this is my first time sa sabi ko sa kaibigan ko, si Mayor, akin na yung, kasi 4 yung slot nila tigda-2 daw bawat akin na yung isang slot. Gusto kong i-test kung I can compete with the big boys. Parang ganon. So, kaya lang nung nagse-selection na kami, mga yung mga off-color ko, bata. 2.5 and doon yung makikita. Sa finals, dahil crush ni Elsa, pumasok ang 2.5. Yung natalo ko na gold at saka natalo ko na white. Are 2.5. Oh, okay. Pero yung mga yung combination ko ng sweater, Kelso at saka Claret, ay matanda yun. Mga 3-4 years old. Yun yung mga, kaya since test lang, next year siguro yun makikita yung mga off-color ko. Pero kaya sabi ko ironic kasi lumaban ako
Kasi ang nagtatawanan kami, I just came from Macau and I was having chicken talk with yung mga doon sa Quezon, sina mga doktor doon na nagmamanok. And pare-pareho kami. Nagkataon pare-pareho kami na puro off color, gal, tapos ang gusto namin, pinapatay namin yung mga gwapong sweater. So, ganun ang ano. Sarap dito, Ganun kami. Biglang Bagay sila magkatabi. Delikado tayo, idol. Delikado Gwapo tayo. at saka gwapo killer. Yeah. Kaya, yung, like for example, yung dome ko, yung bulik, I have actually 3 lines. One is yung combination ko ng Jen and Doc Magbalon line. Yung mga Binangga ko yun. Mga old winning lines yun na Oo. nabulik. Then, yung same line na yan, binangga ko sa sa Lemon Kelso ni Mayor Juancho Aguirre. And then, itong isang last na line ko, this is yung line ko with Jeff Manaloto ng Sick Air. Pampanga. Ngayon, meron akong bago. Ito lalabas ko sa Estaga next year. This is a line. Kasi may kumbaga, may lecture din sa akin si Mayor Anthony Lim. Which, siguro yun yung yun yung advantage ko rin as a lawyer kasi I have an open mind. So, even pagdating sa magkikwento ni Elsa, pagdating sa conditioning at saka pointing, it is actually a fusion. Kasi siya, estudyante siya ni Attorney Abrenica Attorney Ryan. Okay. And kaya sabi ko, it is a fusion of Boy Diaz, Attorney Abrenica, and the late, naging idol ko si Joey Lapid So, yung namin, doon pumupunta yung pointing namin. And sabi ko kay Elsa kanina, bago sabi ko, sige, you can share it. Although, syempre may essentially yung pointing kasi namin, merong tawag kaming 211 So, dun dun umiikot yung pointing niya. Yung 211. Can you tell us more about that, Ma'am Elsa? Yung 211. Ano yung sikreto natin sa 211? Ano yung sikreto niya dun sa Apo. 211? 2 mais, isang pellet, isang itlog. Piraso. Yes. Or konti lang. ratio. Ano yung attorney? Piraso or ratio? Piraso. Peraso. Oh. Okay. 211. Ano ulit? Press mic? 211. Dalawa. Dalawang mais. Dalawang mais. Isang pellet. Isang itlog. Ayan. Isang itlog na Subukan natin mamaya. Champion ako. Sa semis. Sa semis. MBC. Baka makalaban natin ng Actually yun, Boy Diaz yun. Tapos na namin ng kung paano din si Joey Lapid at saka yung learnings niya from Attorney Abrenica. From Attorney Abrenica. Yung 211, ma'am, attorney, is it, depende yun sa katawan ng manok or pwede ba yung maging 122 or 212 or talagang 211? Hindi. 211 lang talaga Day siya. of the fight. So kung medyo moist yung manok or medyo dry, parehas lang. Ako yung nag-a-adjust dun sa humidity ng aircon. Okay. Very very secretive si ma'am. Challenging naman. Kasi sabi ni ma'am, baka daw makatapat ka press mic. Kaya Parang medyo may gugulo Wala na naman sa nang akin. gustong maniwala. Pauwi pa naman ako sa farm mamaya. Gawin nyo nga yung 211. at saka, press, pag meron katabing abogado talagang hindi ka makakasalita. Iba. At attorney, let's talk more about yung grand finals. Kasi you came in 2 entries lang po kayo with a perfect 6 points during the elims and the semis. Isa po kayo ron. So, going into the finals, you're one of the favorites. Parang talagang tinitignan ng mga binabantayan. tao. Binabantayan nila. Yung entry ni Sir Joric Dichoso ng Negros Occidental combined with Mr. Nene Abelio and yung entry nila Attorney Bello, sila ay perfect 6. Tapos, nagkataon, first finals,
sila kagad na nagtapat. Yung dalawang 6 points. I think you fought a Pico na may banderado na white legs na gwapong manok. Ang ganda ng manok Sweater. niya. Yun, na may golden boy. Ah. Kaya medyo gwapo Apo. na And pansinin nyo, ito, if it's okay, no, si Meng Ocante does not know me. Mhm. But umpisa nung lumaban ako sa Manila Arena na ditong sa MBC and then all the way sa elimination ng very observant din naman ako eh. Kaya naging idol ko siya. Pansinin nyo from elimination to semis to finals. Yung pagbitaw ko ng manok. Ginaya ko siya. Kasi ang intindi ko sa kanya, ang intindi ko dun sa the way he releases the chicken, alam na alam niya kung paano lumaro yung manok niya. So, ngayon, ang learnings ko kasi kay Boy Diaz is that hindi ka dapat mahuli pag bitaw ng manok. Number 1. Oo, yun yung niya, yun yung basic niya. But nung pinapanood ko at binabantayan at inoobserbahan si Meng, hindi naman eh. Because he knows, sabi ko, alam niya kung paano yung manok niya. Sa akin, combination yung ginamit ko. I had sweater, I had kelso, I had claret even. Nagkataon yung claret ko, ang nakabangga niya yung binabae. Yeah. So, mapapansin nyo na And the way I release them, nag-iiba-iba. Even when makatapat ko pero sa yata, sa Istagan yun, sa Lateborn, nung makatapat ko si Meng, alam ko kung paano gumalaw yung manok niya. Nilayo ko yung akin. So, importante yung binabasa yung Laro ng manok. at saka yung kalaban. Kalaban din. Aside from kabisado mo yung laro ng sayo, ng sarili mong alaga, babasahin mo rin yung galaw ng kalaban. Kasi, sabi ko nga, naging idol ko si Meng kasi nga, ang intindi ko sa kanya, alam na alam niya yung manok niya at alam niya kung paano niya bibitawan dun sa kalaban. So, from then on, binabasa ko na rin yung bitaw ng manok. So, pag yung mga pansinin niyo yung elimination ko na gumamit ako ng mga except for yung dome, may bulik ako na ginamit na medyo bata rin. Although na'y panalo. Pero yung mga ginamit ko na sweater or kelso, lalo na yung sweater ko ng elimination and then yung kelso ko ng semis, pag binitaw ko yun, talagang ididikit ko rin parang kay Meng. Kasi talagang pansinin nyo, kapag bumangga, tapos na. So, yung mga panalo ko sa elimination at saka sa semis, except for yung dome na nanalo sa tukaan, quick kill lahat. Kasi babangga talaga sila eh. Now, when umabot kami sa finals, kaya sabi niya, na siya. Kasi, namaborito sila. Paborito nila yung puti, pero bata. Tsaka yung gold. My choice was a sweater looking kagaya nung first fight. But, ang sabi nila, ang hipo, hindi nila ayaw nila. Plus, siya naman, she objected because bit namin siya during the semis as reserve. So baka pagod. Baka sabi niya, baka pagod. Hindi na sabi niya. Sabi ko, hindi. Kaya niya yan. Kasi nakapahinga naman siya. Siya napaliguan eh. Yun yung konting Hindi niya mabababa yung gamot niya, di ba? Ang confirmation is that parang mahirap talagang ilaban ang 2.5 sa ganyang kahigpit na labanan. Opo. Yun, dun, I think hindi na namin uulitin yun. Papasok 2.5 na manok. Pagdating dyan sa ganyang kabigat na labanan. So, yun. Dito naman tayo press mic kay Boss GM. Opo. Si Boss GM, going into the finals, siguro dadalawang isip kung tutuloy eh. Kasi 4.5. 4.5. Diba? So, totally contrasting ang kwento eh. Isang perfect ang score, sina Attorney Bello, perfect. Si Sir JM naman, 4.5. Parang, pag inisip mo, mahirap na. Di ba? Mahirap ng
makatuloy-tuloy sa Yes, po. Grand Finals. Kwento niyo sa amin, Sir JM. Actually, hesitant ako na sumali dapat. And then, Kong Presley, kinausap ako sa gilid na sinabi niya na, ituloy mo na yan kasi very tight ang labanan sa finals. Baka dumiretso ka, baka ikaw pang mag-champion. Sabi ni Kong Presley. Nagdilang anghel pa si Kong Presley. Kasi sabi niya mahirap daw yun. Wala naman akong experience. Sabi ko nga, 4.5. Usually ganun, hindi ko na tinutuloy eh. Pero dahil nga sa wisdom niya, sabi niya sa akin na ituloy ko. Sige, ituloy natin. And then, yun, naging okay naman yung score. At saka yung before submission nakita tayo. Pasok mo na yan, champ. Mahirap naman talaga kung makikita mo yung mga sumali. Sa amin, binabangga din kami sa lahat. Binabangga din talaga sa mabibigat. Ang gagaling, mga idol ko din yun eh. Ang mga idol ko yung mga kalaban. Kaya, ang hirap talagang manalo. Siguro may dalang tsamba. Sinasabi ko, tsamba lang dala ko. Swerte, tsamba. Swerte lang. Para maintindihan ng mga viewers natin kung anong dinaanan ni Sir JM, no? Press mic. Ang nakalaban niya ng finals, first fight, Jun Durano. Isang Multi-champion ng multi-champion. NBC. Diba? Ang second Pit Blade, Mr. William Ang. Kalaban niya second matigas fight. din. Third fight, Mr. Romy Gamboa at Congressman Presley. Yung nagbuyo sa kanya na sumali ng Grand Finals. Tumalo sa akin. Tapos nila, Nakalaban siya niya. kalaban. Kaya ka pala binuyo, no? Sa JM. Fourth fight, Vincent Biolago. Idol ng Bulacan. Idol Tsaka din. ng Bataan. Di ba? Last fight, idol ng Batangas, Mr. Bang. Mr. Bang. Mr. Aris Alvarez. Kaya nga, ang hirap talaga kahit titignan ko sa programa, sabi natin may tiwala din ako sa mga handler natin. Kasi pag wala tayong lakas ng loob, baka yung manok, ganun din. Baka mahawa. Baka mahawa pa. Kaya ang dala ko lang doon, lakas ng loob. And then, kwan din naman, yung mga manok, alam ko na napalaban. Kasi may edad. Tsaka balansyado naman, naayos naman ng handler ko yung paghahanda ng manok. Na tingin ko, gumagalaw naman sa ruweda, na kasi nakita ko sa first fight, second fight, ang galing ng pagkapanalo. So, sabi ko, baka tumuloy. Kaya lang, dahil nga sa off-color, medyo allergic talaga ako kasi nauunahan talaga ang manok ko pag off-color. Dahil nga yung sa farm na yun, konti lang yung off-color sa sparking. Kaya nga napilay agad ako nung kalaban ko yung puti, yung sa third fight. Yung kay Cap Kay Romy Kong, Gamboa at kay Kong Presley. And then after, sabi ko, talagang kailangan natin ng matuto pa na kailangan mas gagalingan pa natin siguro more inspiring sa off-color. Kasi nagiging sa banggaan sa taas, nakuha agad siya eh. Kahit even though siya yung umangat, hindi na-extend gaano yung paa niya. Kaya napilay siya. Alam mo, Press Mike, honestly, no, during the elims and semis, nung napanood ko yung mga manok ni Sir Jem, sabi ko, ito may pag-asa to. Sabi ko, ito dark horse to. Pagpasok na, kung makakapasok man doon ng finals, itong entry na to, matibay to. Pag-asa kasi paglapag pa lang. Di ba binanggit ko sa'yo during our meeting nung sabi ko, ang galing nung kaibigan mo, Press Mike. Maayos ang manok, ha? Lumalaban talaga eh. Kaya, kasi sa pagpili din siguro ng manok, kasi sa Bicol naman, halos sa 1 week, 3-4 sinasalian ko. Pumupunta pa ako sa Cebu, baka maglaban, Manila, kahit saan ako naglalaban. Naglalaban lang talaga ako ng manok. Kaya lang, minsan, mapunta ka din sa handler na medyo malas-malas, pulot ka din ng patay, bayad ka. Natatawa si Ma'am Elsa, parang nakaka-relate, no? Kaya, pero dito naman sa Batangas Boys, ko na mga handler, so far, yung entry namin ng mga big event nila, Mr. Bang, kahit saan ng mga big event, 550 na mga pad, nag-i-score. Ibig sabihin, siguro, hindi naman, may na-learn kasi ako kay Boss Patrick, kasi always akong sumasama sa kanya. Hindi sabihin natin na pag malas, sinasabi niya, malas. Siguro sabi niya, i-upgrade mo ang manok mo. Number 1, is-upgrade mo. Kailangan kumuha ka ng mas mataas ng quality na manok para kung gusto mong manalo. Kaya yun, yung tingin ko ngayon, kailangan quality ang manok para manalo. Huwag umasa sa swerte lang. Huwag lang umasa sa swerte. Kasi ang swerte kasama na din ng galing ng manok.
the more na nagiging meticuloso ka sa pagpili ng manok, mas malapit yung panalo. Yan yung ginagawa ko ngayon. Hopefully, maging okay. Namimili ng mahal na manok. Well, totoo yun. Namimili ako ng mahal. Maabot 25,000 ang isa. Ganun ang presyon ngayon ng magugulang Press Ganun. mic Bumibili ako Pag niyan. quality. Basta 25, quality. Mabigat talaga. 25 Gusto mo sumali ng magandang event, Kailangan Marap ka ng magandang manok. Oo, manok. Oo, tikas Huwag na mong manok. kuriputan. Kasi Huwag tipirin. okay lang kung breeder ka, makakapagtago ka. Pero nakita ko, para mention na din, ina-idolize ko din sa larangan ng pagkasabong kahit medyo bata-bata ang manok na ginagamit. Si Sir Bibo Enriquez. Very Oo. consistent ang score niya ngayon. Ikaw makita mo yung mga manok niya, mga 28 months. Oo. Kagabi naman, nag-champion naman siya sa Cavite. Inaris. Sa NCE pala siya. Ang galing. Ang galing ng mga manok, ng mga firebird. Ang galing talaga. Wala naman akong connection sa kanila. Pero ina-idolize ko sila sa paglalaban ngayon. Dahil ang stick ng panalo at champions nila, ang haba. Oo. Kasi Totoo. yung excellence na 11 event, siya Kanya. nag-champion, si Sir B-Boy. And then sa Araneta, siya rin ang Araneta ba? Sa World Slasher? World Slash. Slasher. Oh yeah, tama siya. And then, ito pala yung sa... Ang galing. NCE. Aside siguro sa mga angels niya na mga swerte, magaling pa ang manok. Iba talaga pag maraming angels. Siguro kaya si Attorney Bello kasama si Ma'am Elsa. minsan parang maisip mo din yung mga babaeng handlers, mga talaga nakakatulong din, ano? Nagbitawan nga kami ng Matutok sila, angels sa one time. Tabla kami. Kaya lang siyempre, parang magbitaw, nahihiya ako eh. Baka yung manok ko nahihiya na din. Napipiluhan na rin. Magagaling talaga mga manok niya. So, tsaka matagal ng breeder si Sir. Magaling. Si Patrick naman, okay naman. Very, kasi kung ako ang pointing ko is from Boss PA. Kasi yun, kasama kami sa Cebu. Yun kung anong ina-apply yun din ina-apply ko. Pero ngayon, yung pointing na nangyari ngayon is from my handler. So, credit sa kanila. Kasi magaling talaga sila. Napagalaw ng maayos ang manok, hindi ko na pinakailaman yung pointing nila kung anong ginawa nila sa manok. Bitaw ka na lang, boss. Bitaw na lang ako. Well, tinatanong ko sila kung okay ba ang manok, maayos ba, maayos ang galaw, pwede bang pustahan, Oh. pwede ba, gano'n. Ayun, hanggang doon na lang ako. Pero pangit naman, sasabihin ko, ako yan, pero hindi. Credit sa kanila ang pagpanalo din ng manok. Would you consider Sir Patrick as one of your mentors, Sir JM? At saka paano kayo naging close? Kwento niyo po sa amin. Yes, at the moment, pero before, hindi naman, kahit sa akin lang na pananaw sa pagpo-pointing. Pero nagsama na kami sa Cebu. Nag-start nung nagbitaw ako nung sinasabi nilang 24 million gray. Binitawan ko yon. Tapos recently yung mga laban nila, laban namin sa Nostar. Tinitignan ko, ino-observe ko yung mga manok na ginagamit at saka yung sistema ng pagpo-point niya ng manok. Is napakaganda. Gumagalaw ang manok. Kumbaga hindi niya binibaby gaano. Tingin niya sa manok is parang ibon lang yan. And nakikita niya sa galaw, sa ipot, as normal. And nag-grass pen kasi siya. Yun yung sikwan niya. Wala naman siguro ito ginagawa. Tinutukan niya naman sa niya. Nag-grass pen siya. Kaya makita mo, kahit 4 years old, 5 years old ang manok, very lean. Machong-macho talaga, may muscle. Kaya ang manok niya minsan, ang lilit ng tingnan. Pero ang tanda na. Usually, heavy bone na yan pag tumatanda. Pero sa kanya, nag-weigh pa ng 2-1. Ayan. May 2-0 pa siya minsan. Walang Mga sapola eh. Wala. 5-year-old na Maganda ganyan mga pa, no? katawan. Magaling siya sa ganon, sa training. Yun ata yung sikreto na nakita ko sa kanya. Yung pundasyon kung paano niya i-prepare ang manok. Kasi yung sa pointing, sa kon na lang din yung sa, para sa akin lang, baka magalit yung iba. Yung sa second ko na lang yun, sa preparasyon talaga ng manok. Kung paano mo siya inihanda ng isang buwan, pwede ka ding masira sa pointing, well, pwede din yun. Pero syempre, magagaling na ang mga handlers ngayon. Kayang-kaya nilang i-handle yan. Kaya, as a mentor, siguro, as a friend, as a partner sa sabong, Patrick is the best. Idol talaga. Idol no? talaga. Kaya, sabihin natin na ang kwan ng malakas ang loob ni Boss P. Kaya, no doubt naman kasi nakikita sa lahat na kung paano siya pumusta sa manok niya. Pag pumusta ng medyo maganda. Pero ang gagaling na ng manok ngayon, wala nang nakakadominante. Sabihin natin
ace mo yan, magaling yan, pwede ka pa rin matalo ng isang backyard breeder. Kasi nga yung backyard breeder nga, sinasabi ko, nakatutok lang sila sa manok nila. Unlike minsan sa atin, madaming manok minsan. Minsan na lang natin mapagalaw yan. Kahit ang handler, hawakan niya 20, 30. Yung backyard, hawakan niya 5, 3, natututukan nila. Kaya sa walang nakakasiguro. Let's continue with that thought, Attorney. Do you agree na marami na ngayong mga silent killers like you, no? Like your entry na hindi masyadong kilala, pero pag nilaban mo sa big time, tinatalo yung mga big time. Well, siguro totoo yan kasi I mean, even yung ordinary na binabanggit nga niya na na backyard, yung dugo nun, Solid na eh. solid na eh. Na kami naman, we had been fighting sa LGBA sa Santa Monica at saka active kami sa Tarlac, GAP Tarlac, and we also participate dun sa sa GBAT, yung ng association doon. So, but syempre mostly stags na so although syempre pag umabot yung mga ganitong panahon, may ginagamit na rin yung mga medyo mature na matanda na na chickens, but mostly active kami sa and medyo close ako kay kay Mayor, kaya nung sabi niya wala daw siyang matatandang sabi ko akin na yung isa. I-try ko. Ayun So kaya binigay naman niya yung isa na na entry sa akin. Kaya pumasok kami. Sabi ko test ko lang kung pwede yung pointing tsaka conditioning ni Elsa. Kanina po, diniscuss natin yung mga nakalaban ni Sir JM sa finals. Kaya naman, discuss naman natin yung mga nakalaban ni nila Attorney Bello no finals. Super bibigat rin. Kasi nga, 6 points eh. Sa Pitmasters kasi, pag by score ang matching eh. Apo. So, pag yung mga perfect, talagang kailangan magtapat-tapat yan. Kasi, hindi naman pwede 6 points, kalaban 4 points. Kailangan 6 points, kalaban 6 points or 5.5, diba? Kaya nakalaban nila Attorney Bello no finals. Super bibigat. First yung co-champion din, yung double R ni Mr. Nene Abelio and sina Joric Dichoso. Second Buzz Rocket kay Boss EDR. Third Pound yung kila Boss Arman Santos tsaka kila Ferdinand Bibigat. na llamado rin palagi. And then fourth Atasha, yung isang nag-champion din. So, 2 champion ang kalaban nila ng finals. And the last fight, yung Summit Drive kay Mr. Jun Durano. So, ganun kabigat ang nakalaban nila, Press Mike. Talagang, you went through the proverbial eye of the needle. No? Would you agree with that? Yeah, definitely. In fact, kumbaga nung medyo malungkot na rin, kala namin wala nang medyo kumbaga parang in chance to na parang nawawala na. Nawawala kasi natalunan kami ng dalawa at to us very critical yung first fight. Na kung kasi parang ganun din eh. Elimination yan eh. Kasi 2-6 eh. Had we won that baka nagsolo din kami. Tama. Kasi yung 2 losses namin, kumbaga parang sa akin, talagang given talaga bata eh. Bata talaga yung yung 2 manok na yan. And it was a good lesson learned. Na I think kahit si Elsa maniniwala na sa sabi ko lesson learned, walang problema. But very critical yung first fight. Yan, siyang guest natin sa susunod na episode 35 ng Larga na Podcast. Okay. Doon naman kami sa SMX para may interview si Sir Nene. So, abangan niyo po yun Next week po yun. So, para lahat ng mga champions naman ng Pitmasters Cup, mabigyan namin ng ma-honor namin at ma-interview para marinig ng mga tao, Press Mike, yung kwento. Makapulutang aral din lalo na kami mga batang sa Lalo na tayong nangangarap pa rin. Nangangarap pa lang,
Hanggang pangarap na lang, no? Ilang taon, 9 na taon na. Gusto ko talaga pitmaster. Iba talaga may trophy ka ng pitmaster cup eh. Bago po tayo magpatuloy sa ating episode kasama ang mga champions ng 2026 Pitmasters Cup, batiin muna natin ang mga nagpapa-shoutout sa YouTube channel natin. Unahin natin si Sir Erwin Aaron. Salamat po, Sir Marvin Rillo, for sharing your conditioning and pointing tips. Big help for new aspiring cockers and beaters watching from Canada. At kay Sir Sabong Basics naman, napakagandang episode na naman ito. Salamat po, Sir Marvin Rillo, sa pag-share ng knowledge based sa experience. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo, Sir Sabong Basics. Just about everything. Ganda ng episode, magaling entry ni Idol, lagi ko tinatayaan yan. Thanks for sharing conditioning tips po. Salamat din po. Kay Boss Doma, sarap ng kwentuhan. Oo, masarap. Masarap, napagod ako. At kay Sir Jom Legaspi, thank you Kong, galing ng conditioning program ninyo. At kay Sir Wenz naman, mas pa sa first Idol, more power. Sana sunod naman JM Fantastic or Gov Chavit Singson. Pa-shoutout po. Lagi ako nanonood sa inyo from Caloocan. Shoutout, Sir Wenz. Kay Sir Mike Harvey naman, shoutout po from Queensland, Australia. Sana na next episode po, Sir Baby Canillas ng Spanichi Game Farm. Thanks, God bless po. God bless din ho. Kay Sir Manok Senegros Videos, good day. I always watch your podcast, Larga Na. Sa lahat ng bumubuo ng Larga Na podcast, more power to you guys. Sana po damihan nyo ang episodes per week. Lagi ko po inaabangan kung may bago kayong episode at sana po mag-guest kayo, Backyard Breeders naman. Sige po, we will try our best para mapagbigyan po ang request ninyo. Kay Sir Melvin de Guzman, yon, isang goat na naman ng Sabong ang nakapag-share ng maraming kaalaman. Tunay na may experience kung paano nakuha ang mga mataas na titulo sa Sabong. Hindi lang sa tunay na buhay. Saludo po Sir Marvin at sa Larga Na Podcast. Sila ang tunay na legend dahil hindi pinagdadamot ang mga karanasan nila kung paano maging kampyon. Ayan. So salamat sa inyo, sa lahat ng bumate, sa lahat na nagpa-shoutout, sa lahat na nag-comment. Maraming salamat po. Simulan natin kay Sir JM before we end this episode. Anong pakiramdam? At saka anong mabibigay mong advice sa mga katulad namin na nangangarap pa rin? Kayo nakuha nyo na. Kami nangangarap pa rin. Anong mabibigay nyo advice sa mga viewers, listeners natin? Ang masasabi ko lang siguro na kung gusto mong mag-champion talaga, maging seryoso ka sa pagmamanok. Pataas ng pataas ang pagpili mo ng manok, yung quality na sinasabi. Kailangan pataas ng pataas, hindi pababa. Kung gagawin mo yun, siguro mas mataas yung chance na manalo. And siguro, samahan na din ng swerte. Paalam ka sa asawa mo, pakaswertehin ka. Nagpaalam ka ba? Oo, nagpaalam ka. Well, call lang yan. Pero yun talaga, kailangan quality ang manok, maging seryoso. At number one, kung sa labanan ng medyo mataas ang pot money, well prepared ka din financially. Kasi mahirap din magsabog na kulang ka sa financial. Mas maganda ang swerte, mas mataas ang swerte pag hindi mo inaalala gaano yung pera. Na pang pusta mo lang. Mas magaan. Mas magaan ang panalo. Hindi pasabit. Pag pasabit, delikado. Yes. Yun yung reality para sa akin. Kaya number one, quality ang manok. Sa quality, mataas, guwapo, magaling. Hindi man kagaling guwapo, pero magaling. Sabi nga ni attorney, sa mga labanan ng mga big event, madami naman actually, 28 months, kaya niya nang pumatay ng mga 5-6 years old. Well, ina-idolize ko nga, sabi ko nga si B-Boy Enriquez, which is minsan ginagamit niya ngayon, pero ang gagaling. Pero sa akin naman, aking pananaw, 3.5, magagaling na mabibilis pa. I-upgrade lang yan, i-upgrade yun. Kung ano yung pananaw mo. Taasan ang quality ng pananaw mo sa manok. Yun lang siguro. Wala naman ako masabi. Magandang advice, no? Press mic, no? Taasan ang kalidad. Taas ang kalidad. Para tumaas ang panalo. Ang tsansa ng panalo. At saka isa rin yung kailan maniwala ka magcha-champion. Yes. Malakas ang paniniwala mo. Mangyayari lang yun pag alam mong maayos ang alaga. Yes. Ang dala mo. Kasi lalo sa labanan dito sa Manila, talagang lahat ng sumasali dito, ang gagaling ng handler. Alam nila kung paano i-point ang manok. Hindi lang sasabihin mo, ay ganito, pwede na yan. Hindi.
Magaling ang handler ng Manila. Ang mananari ng Manila, ang tatalas, ang gagaling. Oo, iba. Ang iba ang labanan dito. Kaya, bago ka din sumabak dito, kailangan, yun nga, magaling ang manok. Dala mo lahat ang swerte siguro. Manalangin ka para manalo ka. Advice natin sa mga, lalo sa mga OFW natin, madaming nanonood dito. Nakatulad mo, ano? Lalo Si sa mga JM. kagaya kong OFW. Kailangan mag-ipon sila. Pag bumalik sa Pilipinas, may bala sila para sa panlaro nila, and then mag-start sila. Kasi napakasaya ng umuwi sa Pilipinas at maglaro ng sabong sport natin. Kaya hindi ka naaalis ulit, no? Hindi na. Dito na. Dito lang ako. Kontento kasi kasama Mas ko ang masaya, pamilya ko. mas masaya. Okay, Ma'am Elsa naman tayo, si Ma'am 211. Ayan. Ma'am Tuwan. Ma'am 211, anong parting words for our audience? Ako naman, salungat kami ni Sir GM. Hindi ka naman kasi sasabak sa pitmaster kung hindi quality yung manok mo. Manok mo. No? Yes, yes. Para sa akin, magdadala pa rin yung pointing ng manok mo. Yun pa rin. Kaya, kasi kung hindi tama yung moisture niya, wala. Hindi mo din siya mapapagalaw ng maayos kahit quality yung manok mo. So, kailangan mo talaga ng maayos na pointing at paghahanda. Sa 211 na tayo. 2-1-1 na tayo. Huwag pala natin nito. kakalimutan Sabihan ng ko yung 2-1-1. handler ko, oy, mag 2-1-1 kayo ha. At saka hindi lang tayo, yung mga nakikinig, ang dami na biglang 211. At saka may napatunayan naman eh. napatunayan. Champion eh. Champion. So, attorney, parting words for our audience and advice para sa amin lahat. Pag lumaban ng ganyang kabigat, yung usual na dapat na culture, sipag at tiyaga. Pag si Elsa, pag dinala yung manok, usually nauuna yan sa arena. Hindi ako natutulog. Hindi yan Hindi ako natutulog. nahuhuli. Hindi talaga ako natutulog. So, before dumating, kailangan nandun na siya. Gabi pa lang. Before dumating ang alaga, andun ka naman. Kasabay niya. Kasabay Sabi ko, talaga. Ako mismo talaga nagdadala. Ako kumukuha sa farm. From there, tutok na ako. Tutok talaga. Tutok talaga. Kahit before day of fight pa. Passion mo. Passion talaga. And then, Sipag at syaga. sipag at tiyaga talaga. Manny Ayun, Villar, recipe. No? Yeah. Sipag at tiyaga. Kasi yan, yung, kahit yung pag-point niya talagang tutok eh. Hindi, by the time na tatarian yung manok, handa na talaga. Nagawa na niya kung ano yung kailangan gawin dun sa manok. Sa manok. Opo. Na ano. And kung hindi mo tsatsagain, mula, let's say, galing Tarlac, papunta dito sa Manila. Opo, biyahe pa, no? Biyahe pa. 3 oras po yata sa inyo. Ganun po, ganong oras. 2 to 3, ganun. Kung biyahe lang, mas malayo yung biyahe ng Albay. Kami, 10 hours ang biyahe namin. Ang layo. 10 hours ang manok. Yun na nga yung nangyari sa akin eh. Kaya nakigamit din tayo ng Batangas farm na. dito sa Batangas. Kasi every time na maglalaban ako dito somewhere in Manila, ang biyahe namin is umaabot 15 hours. Grabe. 4 days before the fight, doon pa lang darating yung manok. So, may edge talaga yung mga kalaban namin compared sa akin. So, that's why may mga kaibigan tayo na may mga farm din na yun, na pinagamit naman tayo kahit konting manok. So, hopefully, maging okay. Kasi madami pa namang laban na lalabanan. Laking bagay talaga yung yung sipag, sabi ko. Nung elims at saka semis, wala akong nakabangga na na binabae. But I was, yung mga manok na nilaban namin, ready talaga sa Sa binabae. Yun ang tsinaga ko. That was naka-assign sa akin yun eh. 5 klaseng binabae ang nakakasagupa, Kaya nung matapat ako kay Atasha, Okay, Bentan. Nanalo kayo. Nanalo ako. Kaya pala namang mahal. Nakahanda yung binabayan Napanood ko ko. yun, attorney. Galit na galit eh. Nakita ko. Galit na galit sa Henny. Oo, sabi ko, galing na manok kasi ang pagkuhan niya, parang tingin niya sa manok pula eh. Oo. Kahit binabae. Parang sanay na Napanood sanay. ko yun.
So, preparation also. Lahat ba limang kulay ng binabay mo? Nakita ko nga, usually nga yung mga manok na ginagamit namin, pag binabai ang kalaban natin, nilalapit. Nilayo niya pa ata eh. Oo. Ako nilayo ko. Nilayo niya pa. Sabi ko, nilayo. Para hindi rin mabigla, no? Oo. Kasi sanay naman eh. Sanay nga yun. Sanay eh. So, pwede, kaya mo Kaya ilayo. ay-agree sa sila. Para hindi makabigla yung heavy. Napanood ko yun, sabi ko. Tapos sa puti, binibitaw nyo pa. Tsaka, Yeah, at saka meron kaming binabae na tawag namin Dalmatian. Puti siya na merong Batik-batik. batik na Kung hindi nilaban in the past, siguro pumasok sa yung pitmaster. Kaya lang, nailaban nung about a month or 2 months ago kaya hindi ko na nagabit. But yung nga, ginamit ko pa rin siya na na pang-train dun sa mga Kasi hindi ko alam kung sino yung kung sino yung kasi ang dami kong nakitang mga binabae. Ang gaganda pa ng mga binabae. tsaka magugulang. Tsaka magugulang talaga. Magugulang. Pag binabay nilaban dito, magulang. 5-year-old yan. Magugulang talaga. Mga Kaya manok. pag pumalo, grabe. Mga manok ni Bentan. Kaya mo. Mga binabay. Gagaling. Sobrang gulang. Very fortunate pa yung nakalaban ko. Meron akong ganun na kulay doon. Actually, ang namin, ang gusto ko, dalhin lahat yung binabae. Iba-ibang kulay. May itim. Kasi may black na henny, may Pero pula na parang henny. mas marami pa sa ilalaban namin pag dinala namin yung mga patuka namin. Kinontra niya ako. Gusto niya may magdala akong pula, magdala akong white. Mas marami pa yung patuka natin sa ilalaban natin. Pero yun ang mentality ni Atty. Bello. Kailangan, you have to be ready. Yes. For whatever you might face sa rueda. Kasi open Oo. Ano, And it paid off, no? Press mic. Yeah. No? Yes. Obviously. Kasi yung Atasha, kung di niya tinalo, solo. Solo. Opo. Solo yung Atasha. Solo. Kung di tinalo ni Atty. Dalawang pa champion po tinalo nyo, po? Na nag-champion? Hindi, tabla sila nila tabla nila nga yun. pala. Tabla, oo. Tabla. Grabe. Yung dalawang magsusolo na yon kung tutuusin. Oo. Kung hindi na tabla yun, solo naman ni Bello. Yung feeling after nung fight ko with Atasha. Kasi chinaga ko talaga yung binabae sa farm Parang napatunayan nyo doon, attorney, yung Oo. ginawa nyo. Oo, Yun napatunayan. talaga yung Sipag at syaga, effective yung ginawa. preparasyon. Oo. Tsaka galit talaga yung mga yan sa hand. Grabe, Pansinin oo. nyo yung, kung merong napansin nyo yung, let's say kahit yung first fight ko, pansinin yung, niya, yung, Pulok kasi niya. may siya, di ba? May palong siyang maliit, straight comb siya. Ay, hindi, picom siya. Opo. Pero pansinin nyo, may mga may mga scar. Apo. Tinutukan ng henny. Tinutukan ng henny. Talagang, Nagalit talaga. Galit. kailangan Galit sigurado Hindi na, galit hindi sa na mga- yung gigirian pa. Oo. Hindi, napatunayan naman. Actually sa akin, I myself, na talagang nakita ko na si Atty. yung manok niya, magaling sa Magagaling. binabay. Magaling ang manok. Ang galing, no? Eh, ganda pa naman ng manok ni Bentan, yung Sabi binabae. ko, gaganda ng mga binabay niya. balansyado. Hindi mahaba ang pang galing. Before nga, inihingi ko yung isa, nakalimutan ko ng kunin. Hinihingi ko yung isang winner doon sa Manila Arena. Imagine mo, dati siguro mga pornal, lumugon uli. Okay. Yung mga 6 na yung mga yun eh. Grabe. Ikaw naman, Press Mike. Before we go, anong mensahe mo, lalo na sa mga kababayan mo sa Bicol region? Okay, siyempre, number 1 po, kung magsabong ng nararapat. Wag nating isabong bahay natin. At siyempre, sa mga nangangarap magsabong doon natin si Jem, mga katulad namin, mga baguhan, siguro tama lang na mag-invest din talaga tayo sa mga material natin, materials, number 1. Sabi nga, di ba rin mag-umpisa ka sa konti, wag mo na sa marami, basta quality yung gagamitin mong materials. Para magkaroon ka ng magandang pagdating sa event, may magandang manok kang magagamit talaga o i-score ka talaga. Unlike kasi nakikita ko yung iba, ako parang nung una, siyempre wala namang pondo, ang binibili ko mga 3-10, masikip talaga. Bargain Sabi ko, bargain. tinigil ko, namili ng materials na mas mahal, nakaranas akong mag-champion. So, yun po, kailangan magsabong lang tayo ng magaan lang, and then, siyempre, ang pagsasabong hindi naman para sa akin hindi bisyo, parang passion, tapos para yung makaipon ka ng kaibigan,
Nakakapunta ka sa iba-ibang lugar, nagkakaroon ka ng kaibigan. Nandun yung may kaibigan kang mayor, may kaibigan kang attorney, may katulad din attorney ngayon, na-meet namin. May kaibigan kang mga negosyante, sa katulad kong probinsyano, pero napupunta kung saan-saan din. Nagkakaroon ng maraming kaibigan. Tapos, siyempre, sa paniniwala ako sa pagsasabong, nagkaroon ako ng negosyo. Masasabi kong dahil na rin sa pagsasabong. Umasenso ng konti yung pagnegosyo ko dahil nga nagkaroon ako ng maraming kaibigan dahil sa pagsasabong. So, masasabi ko na yung sabong hindi parang natatawag na bisyo para sa akin. Kumbaga, ito isang negosyo din talaga. So, yun. Sa mga kababayan ko, magsabong lang tayo ng tama. Sa mga taga Bicol, siyempre, meron tayong Idol GM ngayon. Proud na proud tayo mga Bicolano. Naiuwi yung trophy ng Pitmaster sa Salbay. So, congratulations ulit sa kaibigan sa Attorney Ma'am Elsa. Okay, maraming salamat. Si Sir JM, literal na nauwi yung trophy kasi siya yung pinakamabilis. Fastest win sa last fight. Win, opo. Parang mga 14 seconds lang yata. Ang bilis. Ganun Yung kabilis. last fight. Binabay ang kalaban, kinabahan ako doon kasi binabay. Ay, oo. Binabay kay Primo, Mr. Bank kay pala. Mr. Bank idol natin. No? So, na namamalo rin nung araw. namamalo. Ang gagaling rin nung Sabi ko nga, naku, binabay na Binabay naman. lover din yun pagdating sa Mr. Bank. Ang galing naman mga manok ni Mr. Bank naman talaga. pero naswertehan. naswertehan 14 ko lang. seconds. Always akong tinatalo ni Mr. Bank kahit sa mga laban namin. Primo, parati akong tinatalo niya. Ngayon, nakachamba lang kami sa Ayun. Okay. So maraming salamat sa ating mga guests, ang ating co-host. Pres Macbad, yung mga mga Orago naman. Bati ka naman sa Ay, Bicolano. sa mga Oragon, may semis tayo mamaya. NBC late ball. NBC. Yung mga breeder natin dyan, from Masbate, Daet, Camsor, Camnorte. Ayan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lahat, tinan nyo, mga first-timer sa Pitmaster, nagcha-champion. Tayo din, tsaga-tsaga lang. Alam kong magagaling talaga. Sa amin sa Bicol, sobra. Ibang laban na ng stag lalo na. Masikip, sobra. Napakaliit po ng porsyento pumapasok sa amin sa final dahil sa sikip ng labanan. Grabe. So, lahat, mga Bicolano, mga Oragon, mga idol ko to. Ayan, magandang umaga sa inyo lahat. Huwag kayong titigil. Darating oras, isa sa inyo, champion din. Darating oras, sila naman yun nandito. Sila naman yun nandito. Opo. Tayo naman ang Yan. champion. Aabangan ko kayo, mga Oragon, dito sa upuan na to. Okay, so again, congratulations po sa ating 4 champions. Atasha ni Mr. Bentan, Double R ni Mr. Nene Abelio and Mr. Joric Dichoso, Blue Hub of Attorney Belio and Ma'am Elsa Amurao, JMF Palaban of Mr. JM Brand. So, maraming salamat po sa inyong lahat at congratulations at sana sa uulitin. No? Sa uulitin. Marami pa naman Marami pa tayong events. Meron pa tayo sa Kami ni Sir main. Mig, nangangarap pa naman kami hanggang ngayon eh. Hindi kami nawawala ng pag-asa. Hindi rin tayo titigil mangarap. Okay, so abangan nyo rin ang susunod na episode 34, kasama ang one and only legend and maybe the greatest breeder of all time. Maybe, arguably, Mr. Nene Abelio. Dito lang po yan sa Larga Na Podcast. So, yun lang po. Kita-kita po tayo next week. God bless and Godspeed. Maraming salamat po sa inyo lahat.